Amazing morning! Amazing morning! Training na to, kailangan lagay yung konting buhay. Amazing morning! Amazing morning! Yan, so ako ulit yung speaker. Hindi, overall naman eh. Anyway, I'm so excited kasi every time ko iniitong tong tao to, para never talaga ako mawawalan talaga ng words para sa kanya. Na so sobrang dami talaga na gumain. Ang kagandahan nito, sinakado ng mga training siya, that's all. Normally, di ba, it talks about attitude, the right attitude of network marketers, about leadership, tama? And ito very special. Listen guys. Bakit very special? Importante ba itong skills? Yes! Actually, importante yung attitude. Pero never, ever ka makaka-close ng sale or magagawa mo network marketing kung wala kang Skills. and there's a lot of skills na lumalabas right now. Ang mahirap kasi sa mundo right now, kung hindi ka properly guided, maraming mga skills na hindi mo naman kailangan pa matutunan, pero ipipilit sa'yo. Kaya minsan, ako information overload ng tao. Eh, kagandahan dito, hindi ko nabasa, pero sobrang ganda na tayo din pa lang. Basahin natin. MLM, balance, skills. So, ibig sabihin, skills ka, na on the right track ka, kung hanggang saan kailan. Di ba may in-explain ako? Distributor, ano yun, yung speakership, trainer, mentor, mga motivator, then mentor. Yung mga skills ay ituturo itong taong to, kita niyo magana siya kagaling mag-salita. Tama yun? Yes. And ano yung nag-abot niya sa network marketing? Ituturo niya lahat sa MLM balance skills na topic ni Julius Verosa. So, palagpakan ulit natin ang todo-todo. Gawin natin traditional clap. Samahan natin ang padyak, palakpak sa kabu. Ulitin ko yung sumpa. Ang huling pumalakpak, maghihirap. Maliwanag ko ba yun? Maliwanag ko ba yun? Yes! Ang huling pumalakpak, maghihirap. Maliwanag ko yun? Yes! Sabi yun! Okay, ang huli, pagkato. Ulit ko ha. Ang huling pumalakpak, kailangan sabay-sabay ha. Sabi yun! Okay, ang huli talaga. Last chance. Ready ka? Ready ka? Kailan ka na? Kailan na? 1 million! Wala. Sabi ko, wala. Kaya naman nakikinig kay Louie. Sabay, sabay. Todo natin ha. 1 million! 2 million! 3 million! 4 million pala pa! Para kay June Espinosa! Mr. Minto! Elvis President Benitez! Mr. June Espinosa! Sir, scale lang. Bigyan kita scale lang. Sige. Para pantay na tayo ng oras. Thank you. Palakpakan naman natin. Nani Nason. Picture na, wala pang picture, oh. Oo nga. Picture mo na. Asan yung bag ko? Yun lang. Ay, doon sa labas. Oo. Picture. Pwesto, asan ka? Wala kami. Tumayo ka. Ayan, oh. Ayan, oh. Hindi, nilipat ako dyan, mamaya. Ayan, kabila naman. Ay, doon. Ayan. Ayan, oh. May liwanag, parang kinukuha na kayo. Good morning. Hello, test mic. Good morning. Start na tayo. Late na ako ng 45 minutes eh. Ba't kaya? Ba't ba ako na late? Nani? Okay. Sige. Mamaya. Para sabay na tayo. Okay. Yung katabi mo, bigyan mo. Yung may hawak ko ng video, hindi ko fan yan. Asawa ko yan. Baka yung stalker ko. Kasi binibidyo ko. Misis ko yan. Minsan na pagkakabalang panganay ko. So, sorry na lang. Okay. Let's start. Sino po yung mga members na? Tasa naman. Meron ko ba non-member? Meron pa? Welcome natin. Mga hindi po member. Palakpakan natin na malakas. Lakasan po natin yan. Pagkakaan ng mabago, lakasan natin. Bakit natin minimum naman pinapalakpakan mga first timer? Bakit? Kasi pagbalik ng bukas, hindi na first timer. Wala nang palakpak yan. So, ngayon natin dinotodo. Kaya, pag may first timer, dapat napapalakpakan. Okay. Today, tomorrow, meron ako may schedule pa rin ako. In-advance ko na tomorrow 8 PM din. Ang topic ko bukas about
a mentor, mga ganyan. So, if you want to know more about mentoring, kung ano yung responsibility mo, kung ano yung tamang taong dapat mag-mentor, yun yung topic kong bukas. But today, my topic is balance skills. First time natin balance skills? Yes. Ako din. So, kadalasan ang nadidinig natin, skills. Tama ba? Alvin, nandiyan ka pala, ba't hindi ka nag-intro sa akin? Yung usapan tayo, di ba? Dapat pag aagawin mo yung mic, sasabi mo, usapan po kami, ako mag-i-intro, tumabi-tabi ka dyan. Dapat ganon. Kaya akala ko wala ka tuloy. Nandiyan ka pala. O bukas ha? Yes ha. Siya? Nagpolo pa naman. Kahapon, nabigla siya eh. Okay, so, ang aking po topic ngayon ay MLM Balance Skills. When we talk about skills, basically, ulitin ko, pag nadidinig mo ang salitang skills, kung madalas ka na umaattend ng mga training, pag sinabi ng skills, ang generic understanding mo ay yung mga technical know-how kung paano gawin yung negosyo. Tama ba? Tama naman yun. Katulad ng presenting. It is a skill. Tama ba? Uy. Yes! Iba kasi nagsusulat. Kahit makopya niya yung font niya. Pag di ka nakinig, hindi mo maintindihan yan. So listen first before you write anything. Pagka sinabi ng skills, yung invitation skills, di ba? Yung presentation. Ano ba yung mga skills ninyo? Singing, dancing, mga ganyan, no? May kinalaman sa negosyo. Basically, tinuturo sa inyo ng apply niya from day one. Ito dapat yung gawin mo, ito dapat ang mga na-assign sa'yo, ito yung tatapusin mo. Yung pagpo-process mo ng mga papers, part din ng skills mo yan eh. Managerial skills. Tama ba? At napakadaming skills na ma-i-impart sa'yo, maituturo sa'yo. Basically, lahat yan magpo-fall doon sa tinatawag na leadership skills. Lahat yan magpo-fall. Kasi ako, sa 15 years ko sa industry, marami na ako nakausap na, Sir, I thought having the basic skills is more than enough para maging successful sa negosyo. Actually, it's an understatement. It's true. If you master, if you really live on as a career yun sa mga basic skills, sapat yan. Sapat yan talaga para maging successful ka sa network marketing. Kaya lang, as you go along with your journey, pag nagmamature ka, para huwag tayo maligaw sa usapan, when we talk about maturity, hindi edad ang pinag-uusapan. Hindi edad. When we talk about maturity sa negosyo, yung nag-grow ka. So, sa lahat ng bagay, intellectual, tama, emosyon, sa resulta, yan, kasama yan sa maturity mo. So as you mature sa negosyo, mapapansin mo, may mga nade-develop kang skills na never namang itinuro sa'yo. May mga ganon. Ito, sabihin ko sa'yo, ang pagpe-present ng magandang presentation, pagsusulat, it will require you confidence, tama? It will require you the right knowledge. But eventually, it is a skill. Tama? Pero, yung nagpre-present ka nang wala kang ginagamit na panulat, ang gumagana lang sa iyo ay bibig, isip at saka hand gesture, eye contact, skill pa rin yan. Skill pa rin yan. Meron pa, yung lang makipagkwentuhan ka na convince mo, skill pa din yun. Yung budol-budol, skill yan. Tama ba? So marami kang mapapansin na hindi naman itinuro pero nagagamit ko. Yan. So ngayon, bakit ko tinawag na balance skill? Kasi when you assess yung mga ginagawa mo, kailangan ma-identify mo siya na nakakatulong talaga, na nagagamit talaga, at ang pinaka-bottom line, it is worth sharing, na nai-impart mo sa mga grupo mo, sa teammates mo. In that sense, you have a balance skill. Kasi may mga skill na akin lang. Do you agree? Yes. May skill ka na sa'yo lang. O, sample tayo, sports. Sa batch ko,
Ang pinakamagaling sa panahon namin sa basketball, Michael Jordan. Inabot ko naman yan eh. Pero ngayon, sa panahon ngayon, sino ang pinakamagaling? Si? Oh, iba-iba eh, no? Pero wala naman siya sa MVP race ngayon eh. Ang naglalaban yung tatlo. Si Westbrook, si Harden, tsaka si LeBron James. So yun, pag yan ang, LeBron James na lang tayo kasi siya yung nag-last na ng champion. May mga skills si LeBron James na hindi kaya ng iba. Hindi mo pwede tawagin balance skill yun kasi siya lang ang meron nun. Kaya ituro niya yun eh. LeBron James, magaling tumangk yun, di ba? Galit na galit, parang wawasakin yung rim. Pag tinuro niya kay Curry yun, magagawa ba ni Curry? Curry, yan, tumalong ka ng ganito, kailangan gigil ka rin. Hindi bagay ito kay Stephen yun. Una, maliit. Tsaka hindi mo kang gorilla. Si Lebron, sabagay si Lebron, poging negro na yun eh. Di ba, mga pangit doon, si Patrick Ewing eh. Panahon mo kasi, no? Kaya panahon natin yung pangit naman talaga, di ba? Parang nanonood ang King Kong, no? Pero mga magagaling na basketball player. So, binibigyan ko lang ng overview, yung balance skills at yung playing skills. Singing. Sino ba pinakamagaling na singer sa Pilipinas ngayon? Meron pa bang nag-excel? Sa lalaki, sino? Si Mitoy siguro. Di ba? May skill si Mitoy na hindi kaya ni Gary Valenciano. At may skill din si Gary na hindi kaya ni Martin. Di ba? Pero yung ibang artista, no, hindi naman singer, pinipilit na gayahin ang mga skill ng di ba, nagmumukhang tatawa-tawa? Yan. Kasi, ang ibig sabihin ng balance skills, ito yung pwede sa iyo, pwede sa akin. Maliwanag na. At ito yung mga skill na pwede mong, ito yung nagpapaandar sa iyo para gawin mo yung negosyo na tama. Para mas malinaw, punta ko doon sa sunod na slide natin. Mukhang hindi gagana, so kailangan ko na tagapindot ulit doon. Teka lang ha. Hindi gumagana. Pa-cursor down na lang, sister, kung sino man yung nandyan, parang down na lang. Yun. Balance skills. Why is it important? Sige, sister, pasensya na ito, natapat dyan, ha? Nawala yata yung pinagbilingan ko. Lumipat tayo, lumayo, ano? Kinabahan, pipindot lang eh. Sige, pakipindot pa, sis, pakipindot. Yan, networking is just like any other business. It was built to get success. None of those serious businesses dream of failure from the start. Totoo. Totoo naman. Ang networking, katulad niya ng iba pang negosyo na sinimulan para maging successful. Walang seryosong negosyo ang nagsimula para mag-fail. So bakit ganun ang panimula? Kasi ang common, ang vision ng mga kumpanya, umangat. Pero may common din na minsan nagkakabali. Hindi tumutugma yung skill dun sa negosyo. Kaya topic natin, balance skill na pwede sa iyo, pwede sa akin. Sige, pakipindot sis. Yan. Mastery of your direct selling and recruiting skills plays a big part of your success. Basic ito. Sige, pakipindot pa sis. Pakipindot. Yan. But there is a second phase. Ulitin ko lang ito ha. Mastery of your direct selling and recruiting skills plays a big part of your success. Yung direct selling at saka recruiting skills, yan yung part ng basic. At yan talaga yung ginagawa mo na. Pag nagbebenta ka, meron kang skill. Pag nagre-recruit ka, meron kang skill. Digyan mo yung point. Pero merong second phase ng skill, yun na yung balance skill na pinag-uusapan natin. Or should we say, the base for your scene skills at workplace. Ano yung mga scene skills? Yung mga nakikitang ginagawa mo, yun. Yung nagbebenta ka, nagre-report ka, skills yun, nakikita sa'yo. Do you get me? Pero ang second phase, yun yung pinaka-base doon sa mga nakikita. Sige, pakipindot, sister. What drives you to the right path in doing the business right are things we call yun yung balance skills. Kung ano yung magdadrive sa'yo, kung ano yung magpapaandar ng tamang pag-iisip, yun yung balance skills. Ulitin ko,
Huwag kang matakot sa balance skills na to kasi pwede sa'yo, pwede kahit kanino. Hindi katulad ng invitation. Aminin natin, lahat ba magaling mag-invite? Ito, patay talaga dito. Maraming yuyok ang ulo rito. Lahat ba nakakapag-present sa harapan? Bigyan mo nga ng mic, ihimata yun eh. Diba? Yung one-on-one presentation, lahat ba nagagawa? Lahat, kayang gawin, one-on-one? Meron nga hindi eh. Di ba talagang kahit anong pilit mo, sige na, ikaw na kumausap dyan, wala na, hindi ko nga kaya eh. Nandun na naman tayo doon sa understanding ng iba yung hindi kaya sa ayaw. Tama o tama? Oo. Kasi alam mo sige, bago ko ilipat yan, pumasok ka ng IAM, pumasok ka ng networking, meron kang baon eh. Meron kang background. Tama ba? Kadalasan yung background na yan, it's either positive ang bigay sa'yo, yung iba negative. Tingnan mo, magsasample tayo ng positive. Halimbawa, teacher ka. So sanay ka mag-lecture. Pumasok ka ng networking. Advantage o disadvantage? Advantage, papalitan mo lang yung topic eh. Tama ba? Lecturer ka na eh. Kaya lang, mag-a-adjust ka ng konti sa demeanor. Hindi pwede may hawak na ruler. Tak, at gumaganyan. Sakay ka ha? Tak. Yan lang naman dito. Tapos pag nito kayo, where are you going? Walang gano'n, di ba? You ask permission. May I go out? Wala. Di ba? Pero advantage yung background mo. Skill mo na sa outside world yun eh. Tapos pagpasok mo rito, change topic lang. Tama ba? O hindi mga negative. Ganito na. Boss ka. Sa isang kumpanya, boss, general manager ka, o whatever position na mataas, na doon ay taga-utos ka lang. Pagpasok dito, sabi ng apply, umupo ka dyan, makinig ka sa lecture. Ano sabi mo? Ako? Tawa mo. Lalo na sa magpe-present. Ikaw na mag-present. Sa trabaho ko, boss ako doon. Ikaw mag-present. Parang nakaka-relate ka masyado. Ikaw ba yun o apply mo? Sabi gano'n. Nakikits nyo? So yung skills, yung technical skills, yung basic skills, yan yung hindi pwedeng makuha ng isang tao, kanya lahat. Pero sinasabi ko ba sa'yo na pag ako ay magaling lang mag-invite, hanggang doon na lang ako? Hindi. Pag ako ba ay magaling lang mag-present, hanggang doon lang ako? Hindi. You can always develop lahat. Ang sinasabi ko lang, you can never be a master of everything. Tama ba? You can do it. Pero yung mastery, meron pa talagang inclination sa isa hanggang dalawa. Mas gusto mong ginagawa. Mas gusto mong yun ang pinapractice mo araw-araw. Pero wala masama kung lahat naman gagawin mo. Tama ba? Sinasabi ko lang, mahirap maging master ng lahat. Tama ba? Pero mas masama naman yung hindi mo susubukan. Di ba? Halimbawa, magaling ka sa invitation, sabihin mo sa apply mo, apply. Habang buhay tayo magkasama. Pero hanggang invitation lang ang gagawin ko. Ikaw lang ang mag-present na mag-present. Mali naman yun. Tama ba? Kasi, kung hindi ka magaling mag-present, walang problema dun eh. As long nakakapag-present ka. Kaya nga may importante, may katabi ka. It's either yung downline or apply ng katabi mo pag nag-represent ka. Bakit? Para lahat ng kulang mo, lahat ng mali mo, sila magkokorek doon sa bisita. Same thing sa seminar room kanina, ano topic ni Nani? IBP? Hoy! Yes. Sabi mo tao. Pwede kayong mag-react masyado kayo na star-struck eh. Pwede kayong mag-react. Ano yung topic? IBP. Magaling pa si Nani. Yes. Mabuti kung lahat na-appreciate. Mayroong isa dyan, dalawa, ganito ugali. Kulang yung sinabi. Totoo. May mga ganyan. Kung hindi mga kinani sa mga speaker dito, yung iba nandyan ako po, hindi para makinig eh. Hindi para matuto. Para maging kritiko. Ito malupit. Wala namang invite. Yung iba may karapatan doon magreklamo kasi may invite. Mali pa din. Kahit
ikaw ang pumuno ng seminar room at may speaker, wala kang karapatan na maging kritiko ng speaker. Ito lang ang tip ko sa'yo. Pag maraming kulang yung speaker, sumasabay yung speaker, matuwa ka. Para sa ma'am, may topic ka. Eh kasi kung napakagaling ng speaker, natapos ang presentation, ano pa pag-uusapan nyo? Eto malupit, pag tinanong mo, maganda ba yung negosyo? Ang ganda. Ang ganda pala ng kaya. Ang galing ng speaker. Tumabi ka nga, doon ako sasali sa kanya. Paano pa ganun ang nangyari? So anong point ko? Pag may mali ang speaker, hindi mo trabaho mag-score. Hindi mo trabaho magreklamo. Ang trabaho mo, makinig, matuto. Pag may kulang, ikaw ang magpupuno sa bisita mo para malaman naman ng bisita mo, eh, may alam din pala ito. Tama ba? Kaya dapat sa simula pa lang, sa palakpak pa lang, malakas ka ng pumalakpak para doon pa lang maramdaman na ng bisita mo, you belong. Diba yung iba minsan, siya rin may bisita, siya pa yung kanina. Diba? Do you get my point? Yes! So, andar tayo. Sige, so ang balance skills, pwede siya, pwede sa akin. Huwag ka mag-alala. Sige, pakipin doon, sister. Balance skills, identify if you have it. Ha? Yung pag-uusapan natin, i-identify natin kung meron ka ng balance skills na yun. I am time pressured. Ayaw kong abutin ng alas 11 dito. Supposed to be this topic is 2 hours talaga eh. So nakapag-start tayo ng 8, tapos tayo ng 10. So pipilitin ko matapos ng 10 or before 10 para kasi Lunes Santo na, baka iba sa inyo uwi pa. Baka may pabasa sa inyo. Sa amin, sa Merkules pa ng gabi, yung pabasa. May mga Katoliko ba? May mga Katoliko. So blessed Holy Week sa inyo lahat ha. Again, anong bilin? Sa mga Katoliko, bawal na ang dinuguan. Pag walang puto. Ano na ha? Bawal kumain ng dinuguan ng Katoliko pag walang puto. Tandaan nyo yan. Kasi yung ginagawa ng dinuguan nyo, kanin. Mali! Sa puto po iyon, try nyo, mas masarap. Sa mga hindi ko kumakain ng dugo, pasensya na po. Sa Katoliko po kasi pwede. Sa mga hindi nakakain ng dinuguan, buti nga sa inyo. Sarap-sarap kaya na dinuguan. Sabi ko hindi. Joke lang yun ha, huwag nyo siseryosohin. Hindi po ako pastor para seryosohin nyo. Tama ba? Negosyo lang po. Okay, balance skills, identify if you have it. Pakipindot. Dapat, genuine ka, and ethical. Huwag mo sabihin sa akin, akin lang yan. Huwag mo sabihin para sa iyo lang yung skill na yan. Ha? Para sa lahat ito? Yes. You have to be genuine and ethical. Sige, pakipindot. Ano ibig sabihin yan? Paano daw? You don't use hype and deception to lure. Medyo yung screen natin no? Ano, nakikita ko ba doon? Yes. Yeah. And deception to lure in new customers and recruits. Ano ibig sabihin ng distributor daw na makatotohanan at saka hindi ethical siya? Hindi daw gumagamit ng hype lang or deception. Ano ibig sabihin ng deception? Panggagancho, pangloloko para makalurin. Mga sample niyan ganito eh. Yung mga budol-budol. Diba? At saka yung mga parinig, di ba? Grabe sa kumpanya namin, 1 buwan lang. Grabe, talagang 2 million. Yung mga ganun. So, skill mo, magaling ka mag-invite, magaling ka mag-present, pero bantayan mo, lumalabas sa bibig mo. Kasi doesn't mean na nakaka-convert ka ng sale, ethical ka na, and genuine ka na. Tama ba? Kasi, malungkot yan. Halimbawa, yung first 10 directs mo, sumali lang dahil naloko mo. Naloko in the form na hindi mo naman ginansyo yung pera nila. Napaiin naman talaga. Naging member naman talaga sila. Pero, niloko mo sila doon sa presentation mo na kumikita ka na ng 200,000. Hindi pa pala. Yun ang ibig sabihin doon. Kasi, yung pagiging genuine and ethical, it should go along with your technical skills. Yung basic skills. This is the second phase. Do you get my point, mga kaibigan? Kaya ingat kayo. Di ba yung iba, kung makapresent ito lang kinikita ko. Ito lang ginawa ko, kaya, pero hindi pala totoo. Pero totoong pinapasok naman ng membership. Kasi it's another story. Ibang kwento naman yung
hindi mo pinipigiin yung pera. Iba naman yun. Di ba? So are you with me? Yes. So, hindi hype, hindi deception ang ginagamit. Pakipindot pa sis. You base everything in facts and personal experiences. Yun ang the best. Para maging genuine and ethical ka. Using borrowed stories, pero may acknowledgement o may paalam. Di ba yung tipong, ano ba yung madalas na ginagamit ng kwento? Success story dito. Nila Pichi. Di ba? Ni Marlon. Sino ba? Sila Jonathan Napili. Di ba? Yung rason. Okay lang yan. Kasi ano na yan common knowledge ang tawag dyan. Tama ba? Acknowledge na yan yung mga ganyang kwento. Huwag ka gagamit ng kwento na unang-una kung hindi totoo. Pangalawa, kung totoo, sigurado kang dapat acknowledge yung kwento na yun. Yung tipong pinapayagan, tinatanggap. Sa ganung paraan, magiging genuine and ethical ka. Do you believe kaya ng lahat maging genuine and ethical? Yes. It's just a matter of choosing it. It's a matter of choosing if you want to be or not. Yung malaki pinagkaiba niyan sa pagsasalita at pagpe-present. Kasi kung talagang ayaw mo magsalita, ayaw mo mag-present, di mo skill yun. Pero ito, dapat skill mo to. Ito yung sapilitang skill ito. Dapat genuine ka and ethical ka. Are you with me? Yes. Do you believe? Yes. May natututunan ba? Yes. Yung tip ko lang sa mga sumusulat, okay lang. Ang style mo dapat makinig ka muna bago sulat. Kasi sabi mo kahit makopya mo lahat yan, pag di ka nakinig, pag uwi sa bahay, wala kang maintindihan. Parang nung college ka lang, di ba? Ang dami mong notebook na napuno, kakasulat, hindi ka naman honor. Tingnan mo tingnan mo kung logical. Yung estudyante tayo, ang dami natin kinokopya. Ba't pag-exam nagre-review ka pa? Bakit? Kasi wala kang natutunan Kasi tingnan mo kung ang lecture sa eskwelahan ganito, walang susulat, makinig lang. Di ba pagdating ng exam, pag nabasa mo yung tanong, alam mo yung sasagot mo. Kasi wala ka nang re-reviewin kasi nakinig ka na Pelikula. Pag nanonood ka ba, binibidyo mo yung pelikula? Hoy! Pinanonood mo lang, di ba? Pag uwi mo, ang dami mong audience, kwento ka ng kwento. Bakit natandaan mo yung pinanood mo? Kasi nanonood at nakikinig ka lang. Ganon din ang pagyaman. Ako, maniwala ka wala sa pagsusulat. Ang dami kong classmate, honor, dami din utang sa akin. Totoo lang. Pag nagre-reunion ako, aminado naman ako, ang tropa ko, school bukol talaga pumapasok ako ng college. Andan ako 2 page lang naman ng yellow pad, tsaka ballpen. Wala akong pambilin libro May library, manghihiram sa classmate. Pag may lecture, makikinig lang ako. Pag may naintindihan ako, yung nasusulat ko, bullet. Kaya hanggang ngayon, big-big ko Tingnan mo ako gumawa ng slide. Naka-bullet. Kasi gano'n ako, pagka may kinakausap akong tao, may natutunan ako, nagre-register na sa auto kaya, bullet lang. Pag gumagawa ako ng mga lecture ko. I'm not saying writing is bad, hindi masama yan. Pero dapat skill mo, habang nagsusulat ka, nakikinig ka, kung kaya mo. Diba? Pero kung hindi, mahirap yun. So maganda, makinig ka lang na makinig. Tapos pag bina-appreciate ka, sulat na sulat. Yan. Nung pagkwentuhan na namin ito ng mga classmate ko, tawanan nagdami ko kaklase. Grabe makagawa ng mga sulat-sulat. Honor naman talaga sila, honor. Yan ang after 15 years, wala na. Dishonor na Talagang asar na lang pag reunion. Sino nakatin na ng mga high school at college reunion dito? Kailan yung susunod? Next year. Next year. How would you like to attend your reunion next year driving your brand new car? Di ba? Yan dapat ang motivation mo. Ako, gigil ako ng reunion. Talagang pinakaros ko yung expedition ko. Talagang kailangan mabango. Malinis. Pagdating ko sa reunion, hindi nila akalain kung sino yung bumababa. Yung dati lang na school bukol lang. Tapos yung mga honor-honor, naka-taxi. Yung iba, dinaanan lang, sinundo lang ng Kasi sila, puro basic skills. Hindi sila dumating sa balance skills.
Okay, are you with me? Yes! Okay, let's move on. Pakipindot sis. Yung ginagawa niya, ano yun ha? Ano skill din niya? Magaling pumindot. Ano pa? Kanina, genuine and ethical. Let's check again kung meron ka nito. You don't barrage friends and family. Sige, pakipindot. Ang ibig sabihin yan. More often, successful networkers were able to build their team out of the first 100 people they have offered or presented. Likely, it will be only 20 or less joining you from the first 100. But the statistics will tell you your family and friends will join you much later when they see you successful already. Yes. True or true? True. Now, kaya don't barrage your friends and family. What do you mean by the word barrage? Sige. Pilitin, bombahin, paliguan ng atensyon. Ano ba? Ano mo sa barrage? Yung sa kanya ka lang nakatuto, yung talagang gigil na gigil ka dyan sa mga tao na yan. Tandaan mo, ang mga successful na networker, yung unang 20 o konting sasaysa, hindi mo ka mag-anak yan. Swerte ka na kung buong pamilya katulad ng rason. Bakit? I-apply nanay. No choice yung magkapatid eh. O, apply nanay, pakakainin sila o hindi. Di ba? Ano sabi ni nanay? Sa posisyon pa lang, nanay nila talaga ang nasa tukto. Kaya ano na posisyon ni Ma'am Cecil? Emerald na. Magulang talaga eh, no? Magulang eh. Tama ba? So iba, special case yun. Tama ba? Pero ikaw, kaya kung may anak ka ng teenager na ngayon, pa 18 na, dapat tinitry mo na maging networker. Advantage mo na. Ikaw yung nanay eh. Itong mga anak-anak dito, ito nahihirapan ka sa nanay mo, sa tatay mo. Tama ba? Huwag mong ibarad yan. Huwag mong ibusak atensyon mo dyan. Ang daming tao. Tandaan mo, ang magpapasaya sa buhay mo, hindi mo kaano-ano. Oo, yung asawa ko. Kaano-ano ko ba dati yan? Totoo hindi. Hindi ko naman kaano-ano. Eh, ba't masaya ang buhay namin ngayon? Yes! Diba? Ano yung pa ba? Diba? Maganda yung video mo ngayon, ha? Do you get my point? Yes! Statistic ang magsasabi sa'yo. Kadalasan ang networker ang nagsasaksid dyan sa ibang tao bumuhos ng atensyon. Meron kang cold market. Tama ba? May warm market. I'm not saying na layuan mo yung warm market mo. I'm not saying layuan mo yung cold. But then again, i-assess mo. Kung yung kaibigan ng pamilya mo, ikada makikita ka na lang eh, nagtatakbuhan. Diba? Huwag ka magbuhos ng atensyon ng todo dyan. Kasi may ibang ano dyan, may ibang training ako dyan eh. Hindi natin ngayon pag-uusapan how to convert your closest friend or closest family. Tapos, simple lang yan. Tuturo ko sa inyo sa ibang pagkakataon. May method dyan, may tamang method. Pero sa sitwasyon mo ngayon, ayaw ko tambigan ng confusion. Kasi, ayaw ko rin sabihin sila na hindi mo na mako-convert yan eh. Meron. May tamang panahon lang dyan sa pag-convert. Pero kung nagsisimula ka palang gumawa ng grupo ngayon, ibuhos mo sa iba. Ibuhos mo. Mas maganda nga yung mga new blood na tinatawag. Yung mga walang alam na sa networking talaga, never pa. So itong skill na to, pag-iwas, huwag mong ibuhos sa family and friends mo. Are you with me? Yes! Kasi, mapasama man sa yan o hindi, huwag ka mag-alala, pag successful ka na, sasama din yan eh. Sasama din. Sasama yan. Nasa statistic yan. Nakalagay dito, yung successful networkers, nakapag-build ang team out of the first 100. Sino na nakaka-100 na napepresentahan? One-on-one. O, wala ka pa nga eh. Meron ng 100, ilan ang nag-join sa 100? Ikaw yung mismo, direct mo yun ha? Ilan na nag-join sa 100? 20. Sakto yung statistiko. Hindi kami nag-usap. Diba? 20 or less sa first 100 mo. Kaya kung tatlo pala nakakusap mo rito, rejected ka, sasabihin mo, pangit ang negosyo, wala ka pang parapatan umarte. Diba? 10 na po nakausap ko, reject ako lahat. Wala pa rin yan. Diba? 99 na po nakausap ko, rejected ako. Ikaw na may problema niyan. Tama ba? Siguro naman sa pangatlong pagpe-present mo, nag-a-adjust ka na. Diba? Kasi kung talagang 300 na na-presentan mo, kahit isa walang sumali sa'yo, baka naman ang presentation mo kakaiba. Baka na-payin dyan, 350,000.
Di ba? Do you get me? Yes. Let's move on. Sige, pakipindot, sister. Ano pang skill? Balance skill? You are of help to your prospect. Diba? Ano yung sabi niya? Remember that in networking, it is all about you selling the solution to the need of the customer. Sige, pakipindot, sister. Yan. That is why it is very important. You qualify first your prospects. Listen to their needs so you can tailor fit your motivation to get them. Ang pinaka-perfect pa, pag i-identify mo yung customer mo kung yung pangangailangan, mapapadali yung sales pitch mo. Ano yung sabihin ng sales pitch? Kung paano ka mag-benta, kung paano mo sisimulan yung usapan pag kina-qualify mo yung kausap mo. Anong ibig sabihin ng kina-qualify? I-identify mo yung need kasi dapat ang skill mo, magaling ka identify kung makakatulong yung i-offer mo o hindi. More often than not, yung pinapresent mo, hindi pala kailangan, rejected ka talaga dyan. Tapos pag na-reject ka, sisisihin mo yung company. Mali. Bigay tayo ng example. Lubog sa utang, yung kausap mo. Tapos offeran mo ng platinum. O ano sabi sa'yo niyan? Wala akong time eh, hindi ko linya yan. Di ba? Mabuti kung diretsuhin ka talaga, wala akong pera, Brad. Huwag mo na akong prospectin. Tama ba? No. May sakit yung prospect mo. Merong sakit sa sigmura, may sakit sa skin, ino-offer mo siomay. Binabaliw mo sa food cart. Di ba? So, dapat i-identify mo. Dayo, from province yung prospect mo. Trying his way out sa Manila. Ngayon pa lang nagsisimula. Anong negosyo i-offer mo? Saan ka magko-concentrate? May tinatawag na shadowing. Kung ano yung ginagawa mo, pwede mong i-share sa kanya. Benta-benta, pwede. Pero you cannot present the whole marketing system. Kasi may hirapan. Meron kang prospect na grade 5 lang ang natapos. Paano may present yung marketing plan kung gagamit ka pa ng laptop? Tapos hindi ka sasabay dun sa kanyang kakayahan. So hindi ka nagiging tulong, pabigat ka. Kaya huwag ka magtaka, may mga prospect ka, labisa mo nang nakausap, ayaw ka nang kausapin. Kasi hindi mo, sa salitang kalsada, hindi mo nakalabit yung kiliti. Ang nakalabit mo, kabusitan. Pag nakikita ka, ito na naman to, pera-pera lang to eh. Mali pa yung register sa kanya. Always remember, ang skill mo, dapat magaling ka mag-identify kung ikaw ay of help. Dapat, di ba? I'm talking about your personal direct prospect. Kasi hindi mo ma-assess pag binitbit lang sa'yo. Kaya trabaho din ang downline. Bago ka magpakausap ng invited guest mo sa upline mo, bigyan mo ng background yung upline mo para alam kung paano aatake. Minsan, bigla mo na lang i-introduce eh. Upline, may bisita po ako, ito po. Ikaw din dapat alam mo rin ang background ng upline mo. Kung paano mo alam ang background ng company, ganun din sa upline. Alam mo ba ang background ng presidente at ng vice president? Dapat alam mo yan. Kasi pag may nagtanong sa'yo, ano dati yan? Ano? Tambay sa Davao. Patay na ang negosyo. Tama ba? Eh yung vice president, taga-UP yata. Pagkagalong ka, tapos na. Naligan mo yung point. Yung upline mo, dapat alam mo rin yung background. Kasi ipakikilala mo yan sa prospect mo. Ingat lang ha. Hindi natin inaalam ang background na tanging pakikilala para naman sindakin yung kausap. Bawa prospect kita, undergrad, tapos sabi mo, uy, yung apply natin ha, summa cum laude yun. Makinig ka, hindi tulad mo. Hindi ganun ang trabaho natin, hindi yun ang purpose natin. Or vice versa, ito rin yung iiwasan nyo. Bawa ikaw yung prospect ko, lawyer ka. Ipakikilala ka sa apply natin, undergrad. Tapos sabihin ko sa apply, sandali ha, lang, apply, ang ganda ng
bisita ko. Ang big fish kasi lawyer. Kausapin mo maayos yung English mo, wag kang ano, baka matayo tayo, apply. Mali din yun. Hindi ganun. They get my point. Yes. Diba? Hindi mo alam yung background ng balls para maninda ka. Kung gano'n ka rin lang, di ikaw na ako mausap. Huwag mo nang pakausap sa iba. Hindi mo yung katabi mo, tingnan mo. Guilty yan. Na-experience na nila yan. Ha? Are you learning? Yes. Anong tamang pagtitiap? Di ba? Apply. Napakilala na kita doon sa guest ko. By the way, lawyer siya. Pero sa tingin ko, kailangan niya ng negosyo. Ikaw ang magaling mag-explain ng negosyo kay prospect. Diba? At least nasabi mo ng lawyer, anong gagawin ng apply mo? Mag-a-adjust na siya ng vocabulary. Tama ba? O, tapos adaw niya sa prospect mo, attorney, yung apply natin, grabe achievement niya sa negosyo na to. Although, hindi galing sa mayamang family, pero dito sa negosyo na to, talagang she's making her own fortune. Ano mararamdaman ng attorney? Uy, pera. Hindi. Uy, kasuhan mo kaya. O, di ba? So, lumilevel na. Yung financial, intellectual, nagpapantay na. Trabaho naman yan. Trabaho ng downline yan. Skill din yan kung of help ka. Both sides, tsaka sa prospect. Are you learning? Yes. Let's move on. Pakipindot nga, sister. Ano pa? Tapos na tayo in 15 minutes. Dapat, you are an executive by mind. Dapat skill mo. Executive ang utak mo. Kaya mo? Yes. Oh, you can determine the best market for your products and business plan. Seasonal prospecting at saka yung seasonal na presentation ang ibig sabihin. Perfect example, seasonal prospecting. Katulad nito, bakasyon. Di ba? Saan kaya tambayan mo ngayong Holy Week? Simbahan. O, di ba? Siguro, pwede ka mag-prospect dyan. By season eh. Ano ba mga perfect na season? Bawa, mahal na araw ng mga patay. Sa sementeryo yan. Anong bit-bit mo dapat ng mga motivation dyan? Products. Huwag ka huwag ka mag-present ng business card ng food card sa sementeryo. Di ba lahat ng may mga kamag-anak, kung sisimulan mo lang, anong kinamatay niyan? Diabetic yan eh. Ano mo po siya? Lola namin. Ako na alam mo ba ang diabetic? Namamana yan. Kami sa pamilya namin, iniinom kami Garcinia. Tsaka meron kami yung barley grass. Doon na simula. Seasonal prospecting yung. Hindi yung kung mo nasa cemetery ka, wala na. Diba? Yun nga perfect na lugar eh. Pag ang negosyo mo about health, cemetery talaga. Meron akong downline dati, napaka-artista nun. Nakikipaglibing yun. Oo. Pero may connection naman. Pero hindi niya kamag-anak. Tapos sa araw ng libing, doon siya umano. Naku, kung nakainom ng product namin yan. Ano ba yung product mo? Kaya sa buron, kwentuhan, di ba? Ano ba yung product mo? Galing. So mga gano'n, seasonal perspective. Pakipindot pa, sister. Pangalawa, ito pa, another skill. Dapat you have the mind that tells you're different. Balance skill. Dapat ang utak mo, siya mismo nagsasabi sa iyo, kakaiba ka. Bakit? Kasi from this, you will become creative and productive. Always beat yourself to stand out. This is not implying that you'll have a competition with the top. No. Halimbawa, ang top earner, naka-sports ka. Ikaw, ang tingin mo sa sarili mo, mababa lang. Sigurado ko, hindi mo napapangarapin yung sports ka. Tama ba? Pero, if your mind tells you that you are different from the top one, ibang tao ka eh. Ibig sabihin, you can achieve more. It's more or less, pero ang point, you are different.
Magkakaiba ka. Nagkataon lang, you're in one company, tapos ang marketing plan nyo iisa. Pero you can have different results. Saan magsisimula yun? Sa pag-intindi na magkaiba kayo. Kadalasan kasi sa networking, sa 15 years ko pong experience, we idolize the top to the point na hindi mo na siya pinapangarap lampasan. You will never stand out. Yan yung sinasabi ko palagi, habang buhay kang fans club, pag inisip mong hindi ka kakaiba. Literal to. Ibang tao ka doon sa nakabili ng sports car. Ibang tao ka sa natu 200,000. Iba ka. Huwag mong i-limit yung sarili mo. But then again, don't get me wrong. I'm not implying na pakipagkompetensya ka sa upline mo. Tatalunin kita. Hindi ko sinabing gano'n. Sabi nga dito, utak mo lang ang dapat kausap mo. At utak mo nagsasabi na you are different from her, from him, from these people. Kasi if you will not start talking to yourself that you are different, hindi ka magiging creative. Ang style mo, style na lang ng upline mo. Hindi ko sinasabi huwag kang sumunod. Kasi you learn from the method and the style of people na nagsimula na una sa'yo. Pero you have to be creative. Kasi yung mga upline mo, ganun din yan. From day one, they have learned the basic principles, logic, method of network marketing, pero on their own, nag-excel sila because they had this creative mind. Why? Because they felt they are different. Kasi tingnan mo anong patunay ko? Yung unang-unang sumikat na tao sa networking sa Pilipinas, kung pare-pareho tayo, pare-pareho lang tayo ng resulta. Hindi naman. After him, merong mas may yumaman. Nagkaroon ng property abroad, mas magaganda ang sasakyan, mas malaki ang income monthly. After nun, may bago na naman. In different companies, ikaw na makakapagsabi, iba-iba rin ang resulta. Saan nagsimula yun? By accepting and talking to yourself that you are different. Dapat maging skill mo yun. Tanggapin mo sarili mo, I'm different. Yung resulta mo, pwede kong pantayan o lampasan. Dapat gano'n. Pero don't get me wrong, hindi sinabi makikipagkompetensya sa ibang tao. Kanino ka makikipagkompetensya? Nakalagay na dyan. Always beat yourself to stand out. Huwag mong kompetensya yung upline mo. Kompetensya mo yung sarili mo and you will stand out. Are you with me? Yes. Wala pa na tayo matapos. Mukhang wala pa tayo sa oras mag-uusap. Okay. Ano pa? You are? Balito, may end dapat dyan. You are known to be. May end. You are known to be best in follow-up. Sige, pakipindot mo pa nga sis. It should be a system. Sumabla. It should be a system in you that you keep track of your past transactions. Stay connected to and close prospect. Remember that not all who said no at first means no at all. So dapat maging skill mo yung follow-up. Dapat magaling ka dyan. Pero paano mo magagawa if you don't keep track ng iyong mga transaksyon? Sir, paano ko po i-keep? Ano yung huling meeting nyo? Ano yung napag-usapan nyo? Ano yung lumabas sa bibig niya? Sinabi niya bang pangit? Hindi niya linya? Wala siyang time? Wala siyang pera? Dapat may record ka. And then you give follow-up. Sir, kailan po magandang follow-up? Monthly. Sir, napiko na po sa akin. Gawin mo every other month. Sir, mas nagalit na po. Pwede every 3 months. Di ba? Ngayon, pag nagpalit na ng number, wala ka na magagawa ron. But the thing is, you are known to be best in follow-up. That is a balance skills na pwede sa akin, pwede sa iyo. Do you get my point? Yes. You keep track kung ano yung huling yung napag-usapan. Kung muling salita niya, hindi niya linya, pero 2 hours ko siya kasama. Parang may pag-aaralan ang sitwasyon doon. Halimbawa nito, Sir, check ako, pero 10 minutes lang kami magkasama. Sa susunod ng meeting nyo, alam mo na. Hostile ito. Talagang kailangan madali ang usapan to. Hindi ka tulad ng 2 hours pero rejected ka. May pag-asa yun eh. Kasi nag-stay ng 2 hours eh.
Oh. By keeping ng track record ng pag-usap, maybe in that 2 hours, hindi naman talaga valuable yung mga pinagsasabi mo. Baka hindi of health. Eh sir, yung 10 minutes, lalo na. Baka sarado pa ang utak na, hindi tamang timing. Tsaka yung salita mo in 10 minutes, baka hindi talaga nahuli yung kiliti niya. Kasi nga, hindi mo in-identify muna yung kausap mo. Yung keep track, gumawa ka ng remarks. Total, mahilig ka rin lang magsulat. Diyan mo na ibuhos yung pagsusulat mo. Diba? Itong prospect na to, nung una positive, after 2 hours of presentation, nag-negative. Ang huling remark niya, wala akong oras. So, ikaw, i-develop mo yung sarili mo, how to defend time. Diba? Nagsabi na siya eh. Hindi ko linya yan. So, defend, next time na makita kayo, about linya-linya. Huwag mo na ulitin yung unang presentation mo. Yun ang sinabi niya eh. Could be your presentation led him to say, it's not my line. Paano yun? Ano, ganito, sinabi mo, naku dito, mag-i-invite lang tayo ng tao. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Sa dulo ng meeting niya, sinabi niya, pare, hindi ko linya yan. Could be, ayaw niya ng invite. Next presentation, i-invite mo na. Sasamahan kita pag may gusto kang kausapin. Ako kakausap. Basta nandiyan ka lang para matuto ka. Iba na yun. Ano mararamdaman niya? Aba, hindi pala ako mag-i-invite eh. Isasama ko lang siya sa kakausapin namin. Iba na agad yun. Pero nag-keep ka dapat ng record kung paano mo kinakausap yung mga prospect mo. Para alam mo sa susunod. Kasi baka bigla kang pagbigyan eh. Makipag-usap ulit eh. O, kung hindi ka handa, same line ang gagamitin mo nung huli kayo nakita. Ano sagot niya? Pareho din. Ikunin niya yan. Are you learning? Yes. Yung may katabi mo, tingnan mo. Nare-realize niya na ngayon kung paano siya makipag-usap. Tama ba? Eto pampalubag loob. Sino madalas ma-reject? Taas ang kamay. Very good. Very good. Ano ibig sabihin pag madalas ka ma-reject? May ginagawa ka. Ang hindi maganda sa madalas ma-reject, kung pareho-pareho ka ng kwento, parehong rejected, ibig sabihin hindi ka nag-a-adjust. Sir, ako po, na-reject ako nung una kasi ayaw ng product. Sir, yung pangalawang rejection ko, ayaw ng negosyo. Sir, yung pangatlong reject ko, ayaw sa Green Hills. Sir, yung pang-apat na reject ko, wala daw siyang pera. Magandang rejection yun, iba-iba. Pero kung laging rejected ka dahil ang pangit mo mag-present, may problema ka. May problema ka. Are you getting my point? Yes. So maganda in a way yung madalas ma-reject, depende sa rejection. Pangit yung rejection ka, napakadami, pero isa lang ang dahilan. Di ba? Bad breath ka. Di ba kahit anong ganda mo mag-present? Pag na... Wala, pag tinanong mo, sasalita sa ano. Rejected ka na 10 times. Bakit? Ang yabang mo ma-present eh. Sabi mo from first na kausap mo, naka 100 ka ng kausap, not rejected. Nung nagkaroon ng survey, bakit rejected yan? Ang yabang ma-present. Diba? Survey says, number 1 reason ba't ka rejected, mayabang ka. May problema ka. Tama? Totoo. May mga mayabang mag-present, di ba? Pero yun nga yun, yung hindi genuine at saka hindi ethical eh. Di ba? Yung mga, ganyan pa nung kami sa, ito, Di ba? Kasi sa totoo lang, ang presentation, anong rule sa presentation? Di ba? You just present, you don't convince. Di ba? Yun eh. So, kahit walang sulat yan eh. Figures lang. Pero ito kikitain. Sa kaliwa, sa kanan. Paano yun? Ito na, sample mo lang. Parang nag-drawing ng tao lang na gano'n. Tapos na. Pag detail, iba namang presentation yung detail. Di ba? Pero yung natural flow, iba nga, sinama lang sa bahay, pinainom lang ng barley. Tapos na ako ito. Sarap nito, ang ganda nito bro. Bukas na mag-usap, tapos mo dumumi. Bakit? Sigurado yan bro. Hugas ang katawan mo niya, mas masarap ang kausap bukas. Binabukasan, ang ganda ng pakaramdam. Pare, negosyo, ito. Genuine. Ethical. Napatry mo agad yung produkto. 2-in-1 agad ang bala. Do you get me? Yes. Ayan. So, maging best tayo sa follow-up. Sige, pakipindot.
Yan. Dapat, tinapos mo na agad. Pakibalik ko eh. Last topic. Committed yourself not to quit. Ang sabi natin kanina, at the start ng slide, dapat i-check natin kung nasa iyo. So far, yung mga pinag-uusapan ba, nasa iyo? Yes. Kung wala, i-review natin ulit mamaya, ha? Dapat nasa sa'yo. So, overcome and ignore rejection, then avoid repeating the same wrong methods or mistakes. Fight on with the race, stay on the forward course. Ito, skill na ito ngayon. Skill na yan, na, di ba, pagka nasasaktan, automatic, ang punta rito, taas ang balikat. Pag na-reject, di katulad ng iba, pag na-reject, di pupunta dyan, maghahanap pa ng kakampi. Di ba? Kamusta ang araw mo? Rejected ako, ako din eh. Pangit ang negosyo, no? Ako yung ganyan ka dyan. Diba? Yung iba pupunta, tatabay na sa baba, baksak ang mukha. Diba, nakapun sa table. O bakit? Wala, in-invite ko eh. Pinakapi ko na, pinakain ko ng siomaw. Tinuro ko na, pinakilala ko sa mga top earner. Nakakamayan pa nga si President. Tapos nung huling usap namin sa labas, hindi daw niya lihin. Sama. Hindi ganun. Pag may nagkamusta sa rejected ka, sabi mo, it's a productive day. Wasan yung bisita mo kanina? Bro, hindi pa tamang panahon eh. It's a productive day. Kasi marami kami na pag-usapan, marami ako natutunan. Power talaga. Dapat ganun. Yes. Hindi yung rejected, maghahanap ka ng mga yung iba, wala na pumapansin, maghahanap pa eh. Ikaw. Ba't parang ano ka? Rejected ka rin, ano? Parang kung may bagong pay-in, masaya ka. Ganun din pag rejected ka. Pag nandiyan ka sa baba. Eto ha, continue lang ngayon. Tandaan na, pag may nakikita kayo malungkot-lungkot dyan, magtapik-tapikin mo na. Oy, bawal na kasi mangot dito. Di ba? Bigla ka, ako eh. Rejected na ako eh. Tawagin mo agad kami para may taga-apat. Di ba? Mas masarap maging masaya, kaya ka nga nasa ayam eh, di ba? Yes. Tapos eh, masarap. So, the basic principle ng pinag-usapan natin ngayon is kailangan lumakas ang loob mo. Bakit? Kasi yung pala mga successful na networker, may skills din sila na meron ka. Di ba? Yung iba kasi they look to themselves lower than the top earners na. Kasi si Miss ganito magaling magsalita eh. Si Mr. ganito magaling magsalita. Magagaling sila mag-convince, hindi katulad to. So ngayon sa balance skills, ma-identify mo na may ginagawa din pala yung mga top performers na meron ka. You have to appreciate that. Kung yung mga napag-usapan natin mga balance skill, meron ka, so, lamang ka na. Pag-aaralan mo na lang yung wala ka, i-develop mo na lang. Kasi ang point, meron ka. Kasi laos na yung ano eh. Hindi na kumukonek yung sino ang top? Si Miss Peachy. Si Peachy. Tama ba? Ilan ang mata? Ilan mata mo? Hindi na tumatama ngayon yan eh. Ilan ang paanon? Ikaw? Wala na yan eh. Dati, oo nga, ano? Kung may mata siya, may mata din ako. Hindi na umepekto yan. Ito na. Dinediretso na kita. Di ba? Kasi, mas malalim na pangunawa, kung ano yung kakayahan nila, kaya mo din eh. Di ba? Kasi ang kriminal may dalawang mata din. Tama ba? Ang mga budol-budol, manloloko, mga scammer, dalawa din ang paa. Pero ang tanong, genuine and ethical ba sila? Hindi. May mga tunay na top earner, genuine and ethical. Ikaw din. So may pagkakatugma na kayo, may balance skills na tinatawag. So, nasa sa'yo na kung paano mo i-develop. Kung paano mo i-maximize, kung paano mo gagamitin. It's up to you. Are you with me? Yes. Have you learned something? Yes. Sige, sister, pakipindot mo na ang todo. Nakita na rin lang natin. Well, thank you very much for attending. More power. God bless you all. Sige, tuloy mo.
Tomorrow and we will again 8 p.m. My topic is Me, the Mentor. Parang ganun yun. Kung matanda niyo eksakto, ginawa kong title. But it's all about being mentor. Sino gusto maging mentor? Yan. Ano ba ibig sabihin ng mentor? Bukas natin mas mapag-usapan ng malalim yan. Okay ba yan? Yes! So once again, thank you very much for attending today. Ingat kayo sa pag-uwi. Blessed week ahead. Tomorrow is Tuesday na, no? Martes Santo na. And hopefully, pagdating ng Pasko ng Pagkabuhay, magsimula na talaga ang magagandang buhay. With that, thank you again, thank you again, thank you again, thank you again. Thank you.